Yo, yo, yo! It's me again, your boy D-Cube, back at it again with another lecture video about pipe connections and reservoir. So, sa video na to, I will discuss and solve some problems under pipe connections only. Yung sa reservoir will be discussed in your classroom. So, paki-excuse na lang kung bigla akong umubo kasi di pa ako magaling. Pasensya na po. So, to start, dito na tayo. So, paano ba nangyayari sa flow kapag yung pipes natin is naka-series? Ano ibig sabihin ng series? So, sa madaling salita, series lang is kapag pinag-connect mo yung pipe na may different diameters and different lengths. So, kunyari dito, sa figure natin, pwede nating tawagin tong pipe 1, pipe 2, pipe 3. Kapag ganito, may own length si pipe 1, may own length si pipe 2, may own length si pipe 3, may sariling diameter si pipe 1, sariling diameter si 2, sariling diameter si 3. So kapag ganyan, pinagdugtong-dugtong mo lang, they are said to be in series. They are connected end to end. Okay? So kapag ganito, di ba? Kung imagine niyo yung papasok na flow rate is equal dapat sa lalabas na flow rate. So kung Q yung pumasok, Q din dapat yung lalabas. Kasi hindi naman magbabago yung volume eh. Hindi naman magbabago yung volume ng pumasok mo na tubig. Kung ano yung volume ng pumasok na tubig, yun din yung lalabas. Okay, kasi 'di ba, ang Q is equal to volume over time, 'di ba? So hindi naman hindi naman magbabago yung volume. So pwede na rin sabihin na equal lahat tong Q1, Q2, Q3, 'di ba? Kung ano yung Q, or this is also equal to Q, 'di ba? Kung ano yung Q sa 1, yun din yung Q sa 2, yun din yung Q sa pipe 3. Para pareho lang sila. Okay? Ngayon, paano naman yung head loss? Yung head loss dito sa buong pipe system mo or pipe configuration mo is simply the summation or the addition of all the head losses in each pipe. So, kung gusto mo kunin yung head loss dito sa buong pipe na naka-series, you simply solve for all head loss in each pipe and then pag-addin mo sila. Yun lang yun. Okay, sa madaling salita, ang series po, pag sinabi nating series, ang discharge mo is same. Or ito yung Q. Okay, and then yung head loss mo is additive. Or pag-a-addin mo sila lahat. Okay. Ganun lang yun. Okay? Series yun ha. Ngayon, parallel naman. Pag sinabi natin parallel, okay, parallel, ganito yung configuration niya. Okay, naka-top view po to ha. Ibig sabihin, same elevation lahat tong pipe. Wala kang pressure, wala kang elevation head Z. Okay, walang elevation head Z. Naka-top view to, so kapag malamang kapag titingnan mo sa top view, ganito yung tsura. Pag section view, parang ganyan lang yan. Isang straight na ganyan kasi di mo kita yung sa likod part. So ngayon, pag parallel, paano yung mangyayari sa flow? Okay, mapapansin nyo, imagine nyo lang to, di ba? Yung papasok na Q is syempre di-distribute sa pipes na to. In this case, tatlong pipe to, pero it can be any number more than 1. So, paano natin gagawan ng formula yon? Ibig sabihin, yung Q dito is summation ni Q1, Q2, and Q3. Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Diba? Pinagkatian nilang tatlo yung Q. Ngayon, yung head loss dito sa branching pipes, kunyari, tawagin mong pipe 1, pipe 2, pipe 3. So, yung head loss daw dyan sa pipe 1, pipe 2, pipe 3 is all equal.
Okay, basta branching pipes from a junction point, lahat yan is equal. Basta babalik sila dito. As long as babalik sila. Okay? So kung hindi yan babalik, kunyari, naging 3 lang, tapos hindi bumalik ulit, hindi mag-equal yung head loss. Pero pag babalik sila sa isang junction point ulit, equal yung head loss dyan. Bakit? Bakit nasabi natin ganun? So kapag hindi kasi equal guys yung head loss nila, hindi ma-maintain yung flow. Okay, yung energy dapat sa all pipes, dito sa 3 branching pipes, pagdating nila dito sa junction point, dapat equal yung energy nila na kino-contain. Yung pipe 1, 2, and 3. So kung equal yung energy nila, dapat equal din yung mawawalang energy sa kanila, which is yung head loss. Kasi guys, kung hindi equal yung energy nila pagdating nila dito sa junction point, hindi pwedeng mangyari yung flow. Magkakaroon ng problema. Okay, basta ganun kasi mag-behave ang flow. Okay, ganun naturally mag-behave. Dapat equal yung energy. Simula dito, nung nag-branch out yung flow, dapat yung energy sa pipe 1, sa pipe 2, sa pipe 3 should all be equal. Kaya equal din dapat yung mawawalang energy sa kanila. Okay? So basta ganun yung concept dun. Okay, top view to. So ibig sabihin wala kang elevation head. Ganun lagi guys pag parallel pipes. Okay? Ang pag parallel pipes, hindi natin iaano yung ganun, yung may elevation. Laging laging patag, horizontal. Naka-top view kasi to. Okay? Pag isa section view mo yan, patag yan, horizontal. Kasi kung may elevation na, magkakaproblema tayo sa pag-maintain ng energy. Kasi may elevation head na eh. Okay? Pwede kasing magkakaibang elevation yung each pipe na nag-branch. So, mahirapan na yon. Masyadong complicated na pag ganun. Hindi na ganito yung relationship na mabubuo mo. Hindi na ganito. In terms of head loss. Hindi na mag-equal yung head loss sa 1, 2, 3 kasi masyado nang complicated. So, ang assumption natin dito is parallel. Horizontal pipe lang pag parallel. Ibig sabihin, walang elevation. Patag lang. Okay? So, ito naman, pag parallel, baliktad lang ni series. Additive ang discharge. Tapos, same ang head loss sa branching pipes. Parang similar to dun sa nun sa utilities 1, yung about sa power, voltage, ganun, resistance. Diba may series parallel din dun. So parang ganun yung dito, concept. Okay. So yan yun. Same head loss naman pag series. Okay, try natin mag-solve. Para mas maintindihan nyo. So ito yung problem 1. So water flows at a rate of 0. Diretsuin ko na nga dito. Ito na. Yan. Basahin nyo na lang habang inaano ko yung given. Sinusulat ko. Q daw is 0.02. F daw is 0.02 din. Okay. So, yung figure natin is meron tayong dalawang reservoir A and B connected by a pipe in series. Diba? Tatlong different pipes yan na kinonek. So, yung unang pipe natin, tawagin nating pipe 1 ito, is meron siyang length na 1,000 meters and meron siyang diameter na 0.16. Yung pangalawang pipe, tawagin nating pipe 2, is meron siyang length na 1,600 meters, meron siyang diameter na 0.2. Pangatlong pipe, meron siyang length na 850 meters, meron siyang diameter na 0.18. So, ang pinapahanap sa atin, ano yung
difference in elevation ng dalawang reservoir, which is represented by the letter H. Okay? So, paano natin gagawin to? Magbe-Bernoulli po tayo. Tandaan nyo, as long as may nagfo-flow na tubig, pwede kayo mag-Bernoulli. Okay, mag-Bernoulli tayo from A to B or B to A? A to B dapat, hindi pwedeng B to A. Kasi pa A to B yung flow. Always sundan nyo yung flow. Huwag nyo baliktarin. So ito magiging energy sa A is equal to energy sa B plus head loss from A to B. Okay, so ito magiging PA over gamma plus VA squared over 2G plus ZA is equal to PB over gamma plus VB squared over 2G plus ZB plus head loss from A to B. So cancel na to, 'di ba? Walang pressure sa A, reservoir, walang velocity sa A, walang pressure sa B, walang velocity sa B. Cancel na rin yung ZB. Ka-cancel natin si ZB. Bakit? Kasi gagawin nating datum si B. Okay? So, kung datum natin si B, si ZA magiging H na, 'di ba? H na. So H is equal to ano natira? Head loss from A to B. Okay, paano natin ngayon kukunin yung head loss from A to B? So, 'di ba? May tatlong pipe tayo na naka-series. O, kunin lang natin yung total head loss diyan sa pipe na 'yan. Yun na yung head loss from A to B. Wala ka namang head loss sa reservoir eh. Wala ka namang head loss diyan eh. So, magiging para ma-solve natin si H, yung pinapahanap, yung head loss from A to B is magiging head loss sa 1 sa pipe 1 plus head loss sa pipe 2 plus head loss sa pipe 3. Or simply, yung head loss from A to B, yun yung head loss doon sa pipes natin na naka-series. Okay? Ano bang given sa atin na factor? F. Kapag F yung given, anong gagamitin? Darcy-Weisbach. Okay? So, you can use the general equation kasi for all sections naman to, or you can use yung derived equation for circle. For circular sections. Okay. Ito for all sections. For circular sections. So, bilog naman tong pipe natin, di ba? May diameter nga na given eh. So, bilog yan. Ito na lang gagamitin ko yung 0.0826. Okay? So, ang gagawin ko dito, for pipe 1, kukunin natin yung head loss sa pipe 1. So, head loss sa 1 is equal to 0.0826. Isa-isayin na lang natin, no? Head loss sa 1, 2, and 3. So, 0.0826 times F, 0.02 times length. Ano ba yung length ng pipe 1? 1,000 daw. Ano yung Q? 0.02. Squared over, ano yung diameter ng 1? 0.16. Raised to 5. So, gawin nyo din to sa HL2 and HL3.
Sa pipe 2 and pipe 3 ka ko sana. Mamaya ko i-solve. Isulat ko muna. So, ito magiging 0.02 pa rin yung F. Ngayon, anong length ni pipe 2? 1.6. And then, flow rate, ganun pa rin, 0.02. Diba? Kasi naka-series yan eh. Kung ano yung flow rate mo sa 1, yun yung flow rate mo sa 2, yun yung flow rate mo sa 3. Magkakapareho yung Q nila dyan. Ay, pipe 2 na pala to, no? Okay. Tapos yung diameter ng pipe 2, 0.2. Mamaya ko i-solve. Sulat ko muna lahat. For pipe 3 naman, ganun lang ulit. Magbabago lang naman yung ano dyan, yung L tsaka D. 0.02. Ano yung length ng pipe 3? 850. 0.02 raised to 5 pala to. Over, anong diameter ng pipe 3? 0.18. So, ang HL3 cars number 1. Look lang. Block ata to. 0.0826. Hindi ko na i-edit to guys ha. Kayo na bahala mag forward. 6.302. Okay. Yung pangalawa naman 3.304. Yung pangatlo 2.973. So therefore, yung head loss from A to B natin is summation lang nung tatlo, 6.302 plus 3.304 plus 2.973, 12.579. O di ito na rin yung H guys, di ba? Kasi from our Bernoulli, H is to H is equal to head loss from A to B. So yun na yung sagot dyan. Napakasimple lang. Okay? O, next na agad ha. Next na. Ito. Nagre-record ba? Nagre-record. Maya, makasososolve ako. Di pala na-record, no? Okay, so meron daw tayong baba ko nga lang to. Meron daw tayong pipe na 977 meters long. Nag-branch daw into 3 pipes. So, ganito, parang ganito. So, meron tayong initial pipe na ganyan. Nag-branch siya into 3. Naging parallel. At junction A, so, sabi natin dito siya nag-branch sa A. The 3 pipes span 1046, 885, and 796. So, ganito gawin natin. Dito yung 796 sa gitna. Kahit ano naman eh. Tapos yung pinakamahaba, lagyan natin sa taas. 1046. Tapos yung pangalawang mahaba dito naman. Ay. Nangyari dun. Okay. Nag-branch into 2 pipes. Tapos nag-come sila together. Nag-come together. Nag-join ulit sila together sa junction B. Bilang iisang pipe na ulit. So, parang ganyan. Top view yan, guys, ha? Top view. So,
ito daw is 977. Diba? Bago sila nag-branch. And then, ito yung nasa taas yung 1046. And then, ito yung 885. Lagay ko dito. And then, ito yung 796. So, tawagin natin pa lang tong ano. Pipe 1, Pipe 2, and Pipe 3. Okay? They come together at junction B and continue as a single pipe for 1224 meters. So, dito na, kung naging isa na ulit sila, 1224 na to. All pipes are 300 mm in size or in diameter except the shortest, which is 250 mm. So, lahat daw ng pipes, 300 mm in diameter except yung pinaka mababa, maikli, which is yung pipe 2 natin. Kasi 796 siya. Siya yung pinakamaikling pipe. So, ang diameter na daw is 250. So, ilagay ko 0.25 na lang para diretsyo. 0.25 meter diameter. Ito, lahat na to, 0.3 meter diameter. Ano na rin, 0.3 meter diameter. 0.3 meter diameter. 0.3 meter diameter. Okay? So, sana nag-guess yung mga label dyan. Pipe 1 is 1046 meter long. Pipe 2 is 796 meter long. Pipe 3 is 885 meter long. Okay, ito yung medyo ano dito, importante. Sabi sa problem, the pressure drop between the junctions is 260 kilopascal. So, meron daw pressure drop between A and B kasi yun yung junction natin. So, ibig sabihin, nung nag-flow yung tubig from A to B, nagkaroon ng drop in pressure. So, pag may drop in pressure, merong drop in energy. Kung may drop in energy, edi may drop in head. Eh, ano ba yung drop in head? Head loss, di ba? Ulitin nyo na lang yung sinabi ko. I-backward nyo, hindi nyo na-gets. So, may pressure drop daw sa A and B. So, ibig sabihin, may head loss between A and B. Kasi nga, may pressure drop, may energy drop. May head drop, may head loss. So, yung head loss from A to B, sir, naka-kilopascal naman yan. Eh, di convert mo ng meter. Paano mo gagawing meter ang kilopascal? Eh, pressure daw yan. Divide mo sa unit weight, di ba? So, parang kinuha lang natin yung pressure head nung pressure drop. Parang kinuha lang natin yung pressure head niya, yun na yung head loss. So, divide mo lang to sa 9.81. 260 divided by 9.81. 26.5 meters. Okay, so yan na yung head loss guys from A to B. And then again, kung titignan nyo, di ba, yung A to B, yung pipe 1 is from A to B, di ba? Ito, tingnan nyo tong blue. Yung pipe 1 natin from A to B siya. Yung pipe 2 is from A to B. Yung pipe 3 is from A to B. di ba? Ibig sabihin, since this is parallel, di ba dapat equal yung head loss mo sa 1, head loss mo sa 2, head loss mo sa 3. Since parallel pipes sila. Eh meron na nga tayong head loss from A to B, which is yun din yung head loss sa pipe 1, sa pipe 2, sa pipe 3. Kasi nga from A to B sila eh. So 26.5 na rin to. Okay? Eh ano ba pinapahanap? Di pa pala natin inano. Calculate the rates of flow or flow rate Q in the branching pipes. Ano ba yung branching pipes? Yung pipe 1, 2, 3. So, ang hinanap natin, Q1, Q2, Q3. Okay? O, paano natin kukunin yun? Kunin natin, gamitin natin yung head loss equation. HF is equal to 0.0826 FL Q squared over D raised to 5. Ito na yun, no? Para ma-solve si Q.
Di ba? So, magiging ganito lang yan. Kunyari, HF1, edi maging 0.0826 FL Q1 naman, d raised to 5. Okay, so ganyan gagawin natin ha. So pare-pareho yung head loss. 451 muna. 451. Sorry sa sulat ko. So magiging HF1 is 26.5 is equal to 0.0826. F na 0. Anong F natin? 0.02 daw. Sinabi sa problem, friction factor. Yung length ng pipe 1 is ano? 1046. Okay, Q1 squared over diameter ng pipe 1 is 0.3. Okay, so masasolve mo na dito si Q1. Huwag nyo na i-shift solve yan. Lipat nyo na lang sa kabila. Square root nyo. 26.5. Square root of 26.5 times 0.3 raised to 5 all over 0.0826 times 0.02 times 1046. 0.193 cubic meters per second. Yun yung sagot sa Q1. Yan yung flow rate sa pipe 1. For pipe 2 naman, 26.5 pa rin yung head loss. Kasi nga nakaparallel eh. 0.026 pa rin. 0.02 pa rin yung F. Ngayon, yung length ng pipe 2, ano? 796. Q2 naman to. Flow rate sa pipe 2. Diameter niya yung 0.25 raised to 5. So, ang Q2 magiging 0.140. Okay? Yung sagot dyan. And then, for pipe 3. Ganun pa rin. Head loss mo pa rin sa pipe 3 is 26.5 kasi nga nakaparallel eh. O, ganun pa rin yung F, 0.02 pa rin. Yung length ng pipe 3, ano? 885. Q3 squared over. Diameter ng pipe 3 is 0.3. Ay, ba't equal? 0.210 cubic meters per second. So, yan na yung sagot. Yan lang naman yung pinapanap eh, di ba? Ano yung flow rate sa branching pipes? Eh, yung branching pipes natin, tatlo lang naman yan. 1, 2, 3. So, hindi mo na kailangan kunin yung Q sa initial pipe dito, tsaka dito. Although, kung kukunin naman yan, i-add mo lang yung tatlo. Diba? Kasi pinaghatian ng tatlo yung flow dyan sa magkabilaang pipe eh. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Okay, sana na-gets yun guys. Yan yung mahirap mamaya. May triangle. O, busit yan. Mahirap yan. Ready nyo na. So, number 3. Okay, so meron daw tayong pipe, 40 meters long, connected to an open water tank at one end and flows freely in atmosphere at the other end. The diameter of pipe is 15 cm for the first 25 meters from the tank, and then the diameter suddenly enlarged to 30 cm for the remaining length. Height of water in the tank is 8 meters above the center of horizontal pipe. Darcy's coefficient is 0.01, that is F. Determine the discharge, neglecting minor losses. Okay, yung sinabi ko pala, mamaya na lang, mamaya ko i-mention. Mas maganda kung memorize nyo yung 0.0826. Kasi gamit na gamit yun dito sa lesson 9. Instead na yung general formula. Although dun lang naman din galing yun, kaso para mas madali kasing solution, mas maganda kung memorize nyo yun, yung 0.0826.
kay Darcy, no? So, meron na tayong 40 meter long pipe. Horizontal daw siya. So, wala siyang change in elevation. Patag lang siya na pipe. So, represent natin as ganito. Okay? So, sa isang end, nakakonect daw siya sa open water tank. Payan. Uy. Aha. O, ganyan na nga lang. So, parang reserva lang din siya, guys. Walang pressure, walang velocity. So, sabi, sa isang end daw, open water tank. Tapos sa isang end is flows freely in atmosphere. So, open na dito. Lumalabas na siya dito. Okay? Nagfo-flow na. Kasi, freely in atmosphere, ibig sabihin, exposed na sa atmosphere. Lumalabas na yung liquid mo dito. Okay. The diameter of pipe is 15 cm for the first 25. So, dito daw, sa first 25 meters ng pipe, ang diameter mo ay 0.15. So, lagyan siguro natin ng partition dito. And then sa remaining length, ano ba total length ng pipe? 40, di ba? 40 meters. So, yung natira dito is 40 minus 25. 15. O, dito na daw is 0.30 na. 30 cm na daw yung diameter. Tapos given tong elevation difference na from ano ba yan? Height of water in the tank papunta sa center ng horizontal pipe. So ito yon yung 8 meters. So ang pwede natin gawin dito, consider natin to as point A. Ito naman as point B. Okay? So wala na guys. Wala nang pressure kay A. Wala nang velocity kay A kasi parang reserve yan. Sa B naman, wala nang pressure. Bakit sir? Kasi exposed na nga sa atmosphere, lumabas na yung liquid. Pero may velocity pa rin dyan kasi nagfo-flow pa rin yung liquid mo. Okay? So, ang hinahanap daw, yung Q. What is Q? Or yung flow rate, cubic meter per second. Saan natin kukunin yon? Try natin mag-Bernoulli. No? Bernoulli from A to B. So you have energy sa A is equal to energy sa B plus head loss from A to B. So tawagin natin tong pipe 1 guys kasi may dalawang pipe dito. Pipe 1 to. Pipe 2 to. Magkaiba yung diameter and length nila eh. So magkaibang pipe yan. Okay. Yung energy sa A is PA over gamma plus VA squared over 2G plus ZA is equal to PB over gamma plus VB squared over 2G plus ZB plus head loss from A to B. Eh, yung head loss from A to B, yun lang din yung from A to B. From A to B, diba? So, yun yung head loss sa pipe 1 plus head loss sa pipe 2. Kumbaga naka-series siya. Yung total head loss nitong pipe 1 and 2 is summation lang ng head loss sa 1, summation ng head loss sa 2. Yun na din yung head loss from A to B. Yun na rin yun. Tanggalin ko yung tuldok dito. Kasi para isipin nyo, 0.2, 0.1 yan. Hindi, pipe 1, pipe 2 yan. Hindi point. Okay? So, cancel na dito guys yung PA and VA. Wala na yan, 0 na. Wala na rin yung PB kasi walang pressure sa B, exposed atmosphere. Wala na rin ZB, datum natin sa B. Okay? So, yung ZA natin magiging 8.
Mamaya natin to balikan na. Ganyan muna. Ang sinosolve natin is Q, di ba? So, from this Bernoulli's equation, dapat marewrite natin guys si VB in terms of dapat marewrite natin si VB in terms of Q, tsaka si HL1, tsaka HL2 in terms of Q. So, paano natin gagawin yon? Unahin natin si VB. VB is simply equal to Q over AB. So, ito magiging Q over ano bang area sa B? Area sa B. So, pipe 2 yun, di ba? Yung point B natin is nasa pipe 2. So, dapat yung gamitin mong diameter is 0.3. Okay, so pwede mo to i-simplify yung gusto mo. Ano ba to? 1 over 0.25 pi times 0.3 squared. 14.147 Q. Ay, naka-square. Sorry. So, Q squared. Hindi to 14.417. Teka. Naka-square yung buo. 200.14 Q squared. Okay? So, nare-write natin yung VB in terms of Q. Okay na yan. Naka-series yan guys ha. So, yung Q mo sa 1 is equal to Q mo sa 2. So, si HL1 naman. Si HL1, i-rewrite natin in terms of Q. Gamitin natin si Darcy Weisbach. Kasi F yung given, di ba? May given na F. F is 0.01 daw. Darcy's coefficient is 0.01. So, 0.0826 times F, 0.01, times length ni pipe 1, 25, FLQ squared, Q squared. Sir, ba't hindi Q1? Pwede naman. Kaso i-represent na lang natin as Q kasi equal naman yung mga flow rate dyan eh. Diba? Equal naman eh. Q1 is equal to Q2. So, gawin na lang natin Q na lang. Para hindi tayo malito. Sir, mas nalito ako. Pahala ka dyan. D raised to 5. Anong diameter mo ba sa 1.15? So, ito magiging 0.0826 times 0.01 times 25 divided by 0.15 raised to 5. 271.93 Q squared. HL2 naman 0.0826 0.01. Anong length nito? 15 Q squared. Anong diameter nito? 0.3. Okay, so solve mo lang yan without yung Q. 0.3. 5.09 Q squared. Ano ba to? 0.0115. Okay na yan. O ngayon, balik ka na sa Bernoulli's equation mo. So, yung ZA is 8. Therefore, yung VB squared over 2G, VB, i-rewrite mo as 200.14 Q squared yung VB, di ba? So, VB squared over 2 by 9.81 plus HL1. Ano si HL1? 271.93 Q squared plus HL2 5.099 Q squared. O shift solve ka dyan. 8 equals 200.14. Ayoko na sa cars. 0.156. Ah, ba to?
Ay, bonak. Naka-square root na dito. Bakit ko ini-square dito? Aha. So, itong sinolve natin is VB squared na pala to dito. Okay, VB squared na yan. So, wala na tong ano dito? Wala na to. Kasi VB squared na yun eh. Yung sinolve natin na 200.14. Okay, so tanggalin ko lang yung square. Ayun, 0. Tama na ata. 0.167. Okay. So, doon tayo nagkamali. Doon ako nagkamali. Pinadamay ko pa kayo, no? Sorry. So, VB squared na yun kasi naglagay tayo ng square dito. Kung VB lang yan, kung VB lang yan, yung sinolve mo, tanggalin mo lang yung square dyan. So, magiging 1 over. Yun yung 14.147Q. Yan. Pag VB lang yan yun. Pero VB squared yung nasolve ko kanina. O, next na tayo. Okay. So, given, meron tayong top view yan, Kasi parallel yan eh. Parallel pipe. Okay, so ito, given yung head loss from 1 to 5, 25 meters daw. F given 0.02. Determine the flow rate at each section. So, ilang section yan? 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, una. Mag-identify muna tayo ng mga pwede nating gawing formulas or equations dito. So, alam natin na yung Q sa 1 is equal to Q sa 5 equal lang. Yung Q sa 1 equal lang sa Q sa 5. Kung ano yung pumasok, yun din yung lalabas. Equal lang din yung Q sa 3 sa Q sa 4, di ba? Equal lang eh. Kumbaga parang isang pipe lang yan eh. Umarte lang siya. Naging pa-triangle pa siya. Pareho lang yan, dadaanan lang naman ng pipe yan eh. Ay, ng tubig eh. Yung 3 and 4, same lang. Ano pa pwede sabihin? Yung Q sa 1 is equal to Q sa 2 plus Q sa 3. Or, pwede ring, ayan, equal lang yan dyan. Kasi Q3 is equal to Q4. Pwede mong palitan yung Q3 ng Q4. Okay? So, ano pa? Ganon din sa Q sa 5. Kasi, equal lang din ng Q1 sa Q5, di ba? So, pwede mo gawin yun. Okay, alam mo? Tanggalin na muna natin to. Kasi, same lang tong apat guys eh, di ba? Essentially, same lang sila, itong apat na to. Pinagpalit-palit mo lang. Q4 pala dapat to. Same yung apat eh, di ba? From dito, pinagpalit-palit mo yung Q3 at Q4. So, anong gagawin ko? Burahin ko na lang to. Isa na lang kasi same lang naman sila. Okay? Okay lang? Okay na yun. Patawagin natin tong equation 1, equation 2, equation 3. Okay, yan yung pwede nating mabuo sa flow rate. Ngayon, sa head loss naman. Di ba yung si 3 and 4, si section 3 and 4 guys, section 3 and 4 is parallel sa section 2. Di ba? Dapat guys, yung head loss nitong pipe 2 is equal sa head loss nitong buong to, pipe 3 and 4. Di ba guys? Kasi dapat pag gaya ng i-discuss ko kanina sa parallel pipes.
dapat same yung head loss nila pagkadating nila dito sa junction. I mean, dapat same yung energy nila na na-retain pagkadating nila dito sa junction, pagkadating ng tubig. So, dapat marapat lang. Dapat marapat. Wow, galing. Marapat lang dapat. Ayan. Marapat lang na yung head loss mo sa pipe 2 is equal dapat sa head loss mo sa pinagsamang pipe 3 and 4. Diba? Kasi parallel si 3 and 4 sa 2. Ganun yun eh, diba? So, pwede natin sabihin na yung head loss mo sa 2 is equal sa head loss mo sa 3 plus head loss mo sa 4. Kumbaga, i-treat mo as isang pipe lang si section 3 and 4. Oh, siguro tawagin mong HF3 prime. Iyon. Pipe 3 prime, kung if you will. Oh, parang isang pipe lang yan. Kumbaga, nag-branch out lang kasi sa dalawang pipe yung ano natin. Yung initial pipe. So, pwede mong i-treat na isang pipe lang si 3 and 4. Kung i-analyze mo yung head loss, kung i-analyze mo yung head loss. Ulit-ulitin nyo na lang, hindi nyo gets. I think na-explain ko naman mabuti eh. Kupal, no? Kaasar. Basta, hindi nyo mabuti. Kailangan maintindihan nyo mabuti. Na-explain ko na yan. Okay? Oh, okay. Okay na yon. Ano pa? Ano bang pwedeng mabuo dito? Uy, given yung head loss pala ng 1 to 5. Head loss ng 1 to 5. So, pwede nating sabihin na head loss ng 1 to 5 is equal to head loss sa 1 plus head loss sa 2 plus head loss sa 5. Diba? Sir, ba't di mo na sinama yung head loss sa 3 and 4? Eh, equal nga lang sa 2. Isa na lang yan. Isang ano na lang. Same lang sila eh. Basta pag parallel, i-treat mo na parang isang head loss lang yung parallel pipes. Okay? Sana na-gets yun. Maging dito guys sa last example natin kanina. Kung gusto mo kunin yung head loss dito sa buong pipe, isang head loss lang i-consider mo sa pipe 1, 2, 3. Kunyari balikan ka na tawagin mong pipe 4 to, then pipe 5 to. Kung gusto mo kunin yung head loss total, or that is head loss from 4 to 5, ang kailangan mo lang is HF4 plus HF5 plus isang head loss lang dyan sa parallel pipe. So, HF1 or HF2, HF3. Ito na yung total head loss sa buong system mo. Hindi mo kailangang i-add yung dalawa na kaparallel nung 1. Hindi mo kailangang i-add. So, gantong concept yung ginawa natin. Hindi ko na maburin yan. Ganyang concept yung ginawa natin dito. Okay? Kaya yung head loss mo from 1 to 5 is head loss mo sa 1 plus head loss mo sa 2. Pwede mong palitan to. Pwede itong maging HF3 or HF4. Basta isa lang. Hindi, HF3 plus HF4. Itong HF2 pwede maging okay. Sir, ang hirap naman yan, sir. Nakakaumay. Umay talaga yan, guys. So, paano gagawin natin dito? Pambihira. Okay, ganito gawin natin. Try muna natin mag-solve ng mga head loss in terms of Q. Tapos, mag-insert tayo mamaya dyan sa sa mga equation. Diba? Okay lang?
Aha. Try natin unahin yung ano, yung ano equal. 25 to daw, di ba? Yung HL from 1 to 5. Okay. May mga formula pa ba dito na pwedeng gamitin? Okay, ang gawin muna natin, try natin kunin lahat ng HF in terms of Q. Okay lang? So, gawin natin yun ha. So, yung formula natin, di ba, is 0.0826 FL Q squared, ay, Q2 tuloy. Q squared over D raised to 5. So, pag HF1, 0.0826, yung F natin is 0.02. 0.02. Ang L natin is, length ng 1 is 600 meter long daw. And then ito Q1. Q1. Over diameter ng 0.6 raised to 5. So, ilan to? 12.75 Q1 squared. So, HF2 naman. Forward nyo na lang to. Magsa-substitute lang naman ako, guys. O, 0.02 pa rin yung F. Length ng pipe 2, 500. So, Q2 to. Diameter niya is 0.5. Ito ata is 26.43. Okay, HF3 naman. Ano to? Anong length ng 3? 400, 550 yung diameter. Q3 0.55. So ito naman is 13.13. Naka in terms of Q lot, guys HF4 naman. Pwede nyo gamitin yung FL over D kung trip nyo. So, mas mabilis kasi ito. Ano sa 4? 300, 400. 300. Q4. 400 yung diameter. Ito is 48.40. Q4. Then HF5. 0.02 times anong length ng 5? 700 ta 600 yung diameter niya. Ito naman is 14.87 Q5 squared. Okay, so ngayon bumuo tayo ng pwede nating buuin. Wow, ang galing. So ano, saan pwede? Try natin i-insert. Paano ba to? Sige. Mag-try lang muna tayo, guys. Try lang muna. Try natin from equation 4. Mag-try hanggang sa may mabuo. Parang foul yun na. Sorry. Ang equation 4 natin is HF2 is equal to HF3 plus HF4. O ngayon, yung HF2 natin is gawin nating 26.43 Q2 is equal to HF3 13.13 Q3 plus HF4 48.40 Q4. Same si Q3 and Q4, di ba?
O equal. But, sige naman, but Q3 is equal to Q4. Yun, no? So, pwede natin tong i-write in terms of Q3 na lang. Q3 na lang. So, ito magiging 13.13 plus 48.4. That is 61.53 Q3 squared. And then, ito, ganun pa rin. 26.43 Q2 squared. O, gawin natin tong equation. Ilan na yun? 5. Ganyan muna. At least may nakuha tayo. Pero walang puntos yan, ha? Walang puntos yan. So, ano pa pwede natin gawin? Mahirap talaga kasi to. Nakakainis tong problem na to. Bullshit. From equation 5 kaya? Meron kaya? Ay. Ito pala yung equation 5. Ito. Ito yung equation 5. Tawagin natin equation 6 to. Umay na ba? Umay na rin ako eh. Kaso kailangan eh. Ito trabaho ko guys eh. Ayoko naman maging inadequate teachers. Inadequate. Laging nabablunder. Okay, so yung equation 5 natin. Kunin natin yung equation 5. Ano yung equation 5? 25 plus HF1 plus HF2 plus HF5. 21. Ay! 25. Hindi 21. HF1 plus HF2 plus HF5, di ba? Aray ko po. Okay, so yung HF1 natin is ano, 12.25 12.75 Q1 squared. Plus HF2 26.43 Q2 squared plus HF5 14.87 Q5 squared. But Q1 is equal to Q5, di ba? Ano no? Equation 1. So, palitan ko to ng in terms of Q1 na lang siguro. Okay, in terms of Q1, magiging 12.75 Q1 squared plus 26.43 Q2 squared plus 14.87 Q1 na to, di ba? So magiging 12.75 plus 14.87, that is 27.62. Plus 26.43 Q2 squared. Okay, but Q1 is equal to Q2 plus Q3, di ba? Ayun, equation 3. So, ito magiging wait lang. Sige. 27.62 times Q2 plus Q3 na yung Q1 squared plus 26.43 Q2 squared.
Aha. So, may nakuha tayo kanina. Equation 6. From equation 6, pwede natin gawing Q3 is equal to square root of 26.43 Q2 squared over 61.53. Di ba? Pwede natin gawing ganyan. So, dito, yung Q3 dito, palitan natin ng ito. Para Q2 na lang yung unknown. Ha. Diba? Q2 plus square root of 26.43 Q2 squared over 61.53 squared plus 26.43 Q2 squared. Oh, solve na yung Q2. Ha! Calculate nyo yan, lalabas 0.4948. Ang pinapahanap yun ba? Okay, o meron ng isa. Ano nang next? Meron na tayong Q2, so ano na? Makukuha na natin si Q3. Diba? Kasi from equation 6, ano yung equation 6? Ayun, 26.43 0.4948 squared is equal to 61.53 Q3 squared. Makakuha na dyan si Q3. Si Q3 ay 0.3243. Okay. Next. O, pwede na si Q1 from equation 3. Ano yun? Q1 is equal to Q2 plus Q3 is equal to 0.4948 plus 0.3243. So Q1 becomes 0.8191. Kuha na rin si Q5. Parang nag-domino effect na yan, guys. Ano naman yung Q5? From equation 1. Q1 is equal to Q5. Therefore, Q5 is also 0.8191. Okay? Ano bang kulang? Q4. Di ba Q4 equal din sa QT? Ay Q3. Di ba? Nakuha na lahat. From equation 2. Q3 is equal to Q4. So, ang Q4 is 0.3243 cubic meter per second. Okay. Yan na, guys. Sana naintindihan. Ganyan talaga. Kailangan mo ng algebra skills. Substitution. Sige, last na.
Okay, 2 tanks, A and B. I think kulang to. 2 open tanks dapat to. So, drawing ko muna. 2 tanks. Open tank dapat to, guys, ha. Dito yung B. Have 70 meter difference in water levels. Ibig sabihin ito, this is 70. Okay, tapos, connected by a pipe 0.25 in diameter. So, may pipe dito. Diameter niya daw is 0.25. Anong length niya? 6 km, 6,000 meter. With 0.02 F. The pipe is stopped at its midpoint. Oh, so merong ano dito, parang leakage or na-tap siya dyan. Tapos nagli-leak out ng 0.04 cubic meters per second. Okay, so imbes na yung Q na lumalabas sa A, tawagin natin QA, is equal sana sa Q na pumupunta sa B. Hindi ganun yung naging case. Bakit? Kasi may nag-leak na 0.04. So, pwede nating sabihin dito na ang QA is equal to QB plus 0.04. Hindi ko na ilagay yung unit. Plus 0.04. Kasi pinaghatian nung pipe papuntang B tsaka nung top dito yung flow rate na nanggaling sa A. Pinaghatian nila. Parang nag-branch out. Parang naging parallel, kumbaga. Pero, hindi apply dito yung head loss concept sa parallel, kasi hindi na to horizontal pipe. Hindi na to top view. May elevation change ka na, so hindi na applicable yung head loss. Na yung head loss mo sa isang pipe equal sa head loss mo sa isang pipe. Hindi na ganun. So, anong gagawin dito? Okay, so ganito. QA. Ganito na lang. 1 na lang to, guys. Para yung pipe yung inano natin kino-consider. This is pipe 1. This is pipe 2, So, Q1, Q2. Ito, walang pipe dito, Hindi dapat to pipe. Basta na-tap yan. May naglilik na May naglilik na 0.04 cubic meter per second. So, kung mag-Bernoulli tayo dito, ba? Kaya natin mag-Bernoulli. Ay, magiging Q1 na to. Q1. Bernoulli from A to B. So, energy sa A is equal to energy sa B plus head loss from A to B. PA over gamma plus VA squared over 2G plus ZA is equal to PB over gamma plus VB squared over 2G plus ZB plus head loss from A to B. So, cancel na to kasi reserva yan. Hindi nang sabi sa problem pero meron dapat yan na open tank dapat. Cancel na si ZB kasi yan yung datum natin. So, magiging yung ZA mo is 70 is equal to head loss from A to B. So, ano to? Ano ba to? Same diameter ba to? Okay, so ang mangyayari, although same diameter, yung pipe 1 and 2, guys, magkaiba yung flow rate sa kanila, di ba? Magkaiba yung flow rate. Kasi, may nag-leak na 0.04 So, ibig sabihin, magkaiba yung head loss nila. Kasi flow rate is a factor of head loss, di ba? May Q squared over D orf.
Q squared over D raised to 5. So, yung head loss from A to B is simply magiging head loss mo sa pipe 1 plus head loss mo sa pipe 2. Okay? So, palitan natin yung head loss 1 in terms of Q. 0.0826 times F na 0.002 times length ni 1. Ay! Anong length din nito? $6 kilometers long? Sa midpoint. Okay. So, sinabi dito guys, sa midpoint, di ba? So, yung pipe 1 and 2 mo, naging 3,000 na to. Kasi 6,000 yung total length. Ito, midpoint mismo yung leakage or yung tinap nila. So, 3,000 na rin to. Yung pipe 2. So, 3,000 na yung length ni pipe 1. Times Q1 squared over D raised to 5, 0.25 raised to 5 plus 0.0826. By the way, yung pinapanap dito yung Q1 and Q2. Entering tank B dapat to. Q1 and Q2 yung pinapanap dito. So, determine the discharge leaving tank A, that is Q1. Find the discharge entering tank B, that is Q2. Oh, 0.002 times 3,000 times Q2 squared over 0.25 raised to 5. Pero, meron tayo nitong equation 1. I-substitute lang natin dito para makuha na yung Q2. Simplify nga natin to. Magiging 70 is equal to 507.4944 Q1 squared plus, this is same, 507 Q2 squared. So, from equation 1, palitan natin yung Q1 ng Q2 plus 0.4. Q2 plus 0.04 squared. Ano ba yan? Q2 squared. So, masosolve na dito si Q2, guys. (0.242 cubic meter per second). So, yung Q1 mo therefore is Q2 plus 0.04. So, 0.282. Nakuha lang sa equation 1 . So, ito na yung sagot. Ito yung sa A. Ito yung sa B. Okay, thank you for listening. Sana may natutunan. Pasensya na kasi parang sobrang rush nung pag-solve. So, try nyo na lang ulit-ulitin para maintindihan. And then, pag may tanong kayo, don't hesitate to chat sa Discord. Okay, may anonymous channel naman. And kung gusto nyo okay lang sa akin, tutor, academic counseling, kung nahihirapan kayo, pwede tayo mag-set ng schedule, sabihan nyo lang ako.
So ito, again, pasensya na sa mga ubo ko. Kung, yan, sa mga sulat ko. So yun lang. Thank you for listening as always. This is B-Cube. Signing off. Signing off. Goodbye and God bless.